Hello mga ka-JP! Welcome back to my channel. Hindi mo ba ma-open ang GCash app sa iyong phone at hindi ka makalagin sa iyong account? Ngayon, ituturo ko sa iyo ang iba't ibang solusyon na pwede mong subukan. Tara, simulan na natin. Ang pinakauna natin na dapat i-check ay kung stable ba ang iyong internet connection. Kasi mga ka-JP, kapag hindi stable ang ating internet connection, hindi rin natin ma-open ang inyong GCash app. Ngayon, kung sigurado naman kayo na stable ang inyong internet connection, makakatulong din kung i-reset na lamang ninyo ito. Para mag-reset ng internet, i-swipe down lang natin ang ating phone. Pagkatapos ay i-off muna natin ang ating Wi-Fi o kaya naman yung ating mobile data. Sa akin, naka-Wi-Fi ako kaya ito yung i-off ko. Ayan, tapos hintay lang natin mga 5 seconds. After 5 seconds, ibalik na rin natin. Ngayon, habang hinihintay mga ka-JP, kung hindi naman kayo mag-reset ng inyong internet or wifi, pwede rin nating subukan yung airplane mode. Tapos maghihintay rin tayo ng mga 5 seconds. Then ibabalik na natin. Okay? Swipe up na natin. At pagkatapos ay i-reset natin ang ating phone. Ayan. Ngayon mga ka-JP, pwede rin ninyong i-check kung updated ba yung GCash app na ginagamit ninyo. To check, punta lang tayo dito sa Play Store. Tapos dito sa search bar, type natin yung GCash. At ayan nga mga ka-JP, updated naman yung version ng GCash app na ginagamit ko. Kaya hindi ko na i-update. Pero kayo kung makikita ninyo dito na instead na open, ang nakalagay, update, ibig sabihin nun, kailangan ninyong i-update yung GCash app ninyo. Okay? I-close na natin to. Ngayon mga ka-JP, meron pang isang paraan na pwede ninyong gawin. I-check lang natin dito sa settings. Click natin to. Ngayon dito sa settings mga ka-JP, punta lang tayo dito sa app. Ayan, yung app. Click natin. Tapos, i-search natin yung GCash. Click natin ulit. Ngayon mga ka-JP, kapag nandito na nga tayo sa GCash, hanapin natin yung storage. Ito yun. At dito sa may storage tayo ay mag-clear cache. Kung napapansin nyo, konti lang naman yung laman ng cache ko kasi nag-clear na ako kanina. Ngayon, para sa demo, i-click pa rin natin yung clear cache. Pagkatapos natin mag-click nyan, mapapansin natin na 0 bytes na yung laman nyan. Ngayon, i-close na natin to. Minsan kasi sobrang dami na nung laman ng cache natin, kaya bumabagal din yung phone natin at mayroong mga app na nagka-crash. At isa na nga doon yung GCash. So kahit na anong app, kailangan naki-clear cache din tayo. Ngayon mga ka-JP, pag hindi pa rin ninyo ma-open ng inyong GCash app, check nyo rin yung version ng software na ginagamit sa inyong phone. Ngayon, punta ulit tayo dito sa settings kung hindi nyo pa rin ma-open yung inyong GCash app, okay? Punta tayo sa settings. Hanapin natin dito yung software update. At pagkatapos, i-click natin yung download and install. Kasi dapat sigurado tayo na updated o kaya yung latest version ng software yung ginagamit natin. Click lang natin to. At ayan ka mga ka-JP, updated naman yung software na ginagamit natin. Kaya wala tayong problema dito. Ngayon, pwede na ninyong subukan kung gumagana na yung inyong GCash app. Kung sakaling meron pa ring problema, meron pa akong isang alam na solusyon. At ito na yung last solution na alam ko. Punta lang tayo dito sa ating browser. Any browser, pero ang gagamitin ko ay yung Chrome. Dito sa Chrome, type lang natin yung GCash submit ticket. Click natin. Ngayon dito sa GCash Help Center, i-click natin yan. Ayan, tapos mare-redirect na tayo dito sa customer page. Ngayon dito sa search bar, type natin yung submit ticket. Tapos, hahanapin lang natin yung how to get help or submit ticket in GCash. Ito yung article na yon. I-click natin. Ngayon mga ka-JP, scroll up lang natin kasi ang hahanapin natin dito ay yung chat with Gigi. Kasi ito yung pinakamadaling paraan. Dito sa chat with Gigi, click lang natin yung contact us page. Tapos, i-click ulit natin yung chat with Gigi. At ito na nga, tayo ay binati na ni Gigi. Ngayon, ilalagay natin yung ating concern. Pwede natin i-type
I need help. I can't open my GCash app. At hihintayin lang natin yung suggestion ni Gigi. Tapos ayan, meron siyang follow-up question. Can you tell me which error you're seeing from the list below? I'll do my best to help you. Ngayon, pipili lang tayo ano ba yung nakikita nating error dyan. Pero sa case kasi natin, madalas ang lumalabas ay yung my app is crashing and won't open. So ito na yung pipiliin natin. At ngayon ay nag-generate si Gigi ng bagong tanong. Kasi kailangan nila ng additional details para matulungan tayo. Ngayon may nakalagay dito, Android devices must be Android 5 and above to access GCash for safety and security of your account. More than Android 5 naman karamihan sa mga phone ngayon, kaya hindi yun yung magiging issue. Ngayon, ilalagay na lamang natin dito yung yes, I need assistance. Kasi nagtatanong sila, do you need further assistance? Mag-yes na lang tayo kasi kailangan pa natin ng tulong. Hindi pa na-resolve niyan yung ating concern. Okay, may additional question si Gigi. What is your OS? Android. iOS naman kung naka-iPhone. Next question niya is, ano yung version ng ating phone? Hindi ako sigurado pero tingin ko nasa Android 14 ako, kaya ito yung pipiliin ko. Tapos ayan, bago mag-continue, please provide your GCash registered mobile number, full name and email address. At ito na nga, nagpakita na ng form si Gigi. Click natin yung show form kasi mag-fill up tayo dito. At ito na nga mga ka-JP, yung form kung saan ilalagay ninyo ang inyong full name, registered mobile number sa GCash at pati na rin yung email. Huwag nyo lamang kakalimutan ilagay ang inyong email kasi dyan magpapadala si GCash kung ano na ba yung status ng inyong concern. At tandaan din yung mga ticket number kasi yan yung ilalagay ninyo kapag nag-follow up kayo. Okay? Pagkatapos nyan ay kiklik nyo lamang yung send. Ayan lamang mga ka-JP yung ilan sa mga basic troubleshooting guide na alam ko na pwedeng gawin kapag hindi nyo magamit ang inyong GCash app. Sana nakatulong kahit papano. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, i-share at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you!